Magandang hapon sa inyo. Nakatulog na ba kayo? Huwag kayong magalala, bababa na ang presyo ng kikiam. Anyway, welcome to Bulwagan ng Maynila. And I would like to recognize the presence of our Director of Manila Social Welfare Development, Director J. De La Puente here. And the presence of the Commission on Human Rights, Maria Victoria S. Diaz, Child Rights Center, Human Rights Center, Management Office. Si Ma'am Maria. At mga magulang ng mga bata na nasa kustodiya ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Kumain na ba kayo? Okay, maglala, hindi kayo nag-iisa. Pero na kumakain kanina pang umaga. Well, kamusta kayo? Sino ang taga Maynila? Taas ang kamay. Sino ang taga ibang syudad? O kalahin nyo dumayo pa mga anak nyo dito? Alam ninyo, sa totoo, magbasa ho kayo ng mga commentaries ng taong bayan. Lalo na sa mga taga-lungsod ng Maynila. Because I owe it to them. No? Galit ang taong bayan sa ginawa ng mga anak ninyo. Whether na, hindi ko alam kung nakiusyoso lang sila doon. May napapanood ako sa inyo na bumili lang ng damit. Tapos, yung pala, o nahila ng barkada, o na-inspire sa panawagan ng isang influencer, pero yung influencer na yun, iniwan na yung anak nyo. Yung anak nyo nasa kulungan, yung anak ninyo, kustodiya ng pulis, pero yung influencer, una pa nagtatago. Hanggang ngayon, hinahanap siya ng alagad ng batas dahil isa siya sa pinailan ng kaso. Alam mo, naalala ko nung araw, talagang sinabi ng teacher ko sa law school, mahirap mamuhay bilang isang baboy ramo sa gitna ng kagubatan. Ibig sabihin, wala kang kapanatagan. Ako'y magulang din. May mga anak din akong minor de edad. Sa panahon ng teknolohiya at kasalukuyan, sa dami ng access ng bata sa komunikasyon o visual presentation, napapanood, the tendency of our kids is to be persuaded by some people. Hindi mo naman masisi. Minsan aspiration sa kanila, minsan inspiration sa kanila. Talagang ganun ang bata eh. Lalo't minor de edad. Ang malungkot bilang isang magulang, kahit na gustuin mong bantayan 24 oras ang anak mo, pag napariwara, ikaw lang ang lumuluha. And I've been telling this many times because my mother told me this. Nanay ko nagturo sa akin ito. Alam niyo naman, kung ang tawag sa mga anak niyo geng-geng, ang tawag sa amin is squatter. Mas maganda lang pakinggan yung geng-geng. Pero ang tawag sa amin nung araw is squatter. Pero may binilin sa akin ng nanay ko. Ang sabi ng nanay ko, hindi ka makakapamili ng magulang at mga kaanak sa mundo. Pero pwede ka makapamili ng kaibigan. Sabihin,
May mga magulang na maaaring iilan, pariwara sa kanilang anak. But generally, ang magulang, ipinagmamalasakit niya ang kanyang anak. Kahit na minsan naliligaw ng landas, ang unang umuunawa, magulang. In fact, nalulungkot ako dahil isa sa mga magulang ay umiiyak ngayon. Dala ng, as you heard yesterday, your city government delivered justice to the victim of stabbing. A 15-year-old boy was stabbed in the situation, and the suspect, buti na lamang, sumurrender at tinarap ko naman sa taong bayan. At siya ay nananagot ngayon sa kanyang bagay na ginawa. Mahirap maging magulang. Wala nga yatang perfect rule how to be top-notcher parent. Wala namang perfecto talaga. Masakit. Kung umiiyak yung magulang sa biktima, umiiyak din yung mga anak ng suspect. Nawalan sila ng ama. Hindi na nila makakapiling. Yung nanay naman, umiiyak dahil nawalan siya ng anak na hindi na rin niya makakapiling. So yan ang malungkot na sitwasyon. Bakit ba tayo nagkaganito lahat? Ito na may punot dulo . Bakit tayo nagkaganito lahat? Dala ng galit ng taong bayan sa ginawa ng mga politiko sa kaban ng bayan. In fact, if I may borrow the statement of the President Bongbong Marcos, ano sabi niya? Kung ako'y hindi presidente ngayon, kasama niyo rin ako sa kalsada. Ibig sabihin, galit din siya sa nangyari. Kung siya galit, lalo siguro ordinaryong tao. Kasi, ito random check. Taas ang kamay ng galit sa nangyayari sa ating bansa. See? Lahat tayo. Kasama ko. Kaya lamang, hindi natin pwede ilagay ang batas sa ating kamay. Wala tayong magagawa. Tumatakbo tayong gobyerno, may mga karapatan ng tao, at yun ay patuloy natin igagalang yan. Dito ang ating kasamahan. I think they've seen me since July 1 when I assumed I tried to protect the rights of any suspect except those who surrender to be, makita yung mukha niya. Kasi sumurrender na siya . Ibig sabihin, inaako niya na yung krimen. Except for those suspected, we tried to show it and respect their human rights, not until proven by the court. At hanggat maaari, kinukuha ko silang buhay at hayaan ko ang husgado ang magdesisyon kung sino ang may sala o wala. That is a firm belief of mine. Hindi ako ang husgado. Ang trabaho ko to enforce, ipatupad ang kaayusan, kalinisan, pagkakapantay-pantay ng karapatan ng tao. Kung may karapatan tayong magreklamo, wala naman tayong karapatan manggulo at mamerwisyo ng kapwa natin, tao at mamamayan. And what your children did, whether you accept it or not, whether you blame others or not, still, they are minors. It is our responsibility as parents. Malungkot. Buti na lang, masipag magpakain to sa anak nyo. Pinagluluto pa kayo ng pamalang. Unprecedented. Sa buong buhay ko sa gobyerno, ngayon lang ako nakahuli ng 200 tao in one sitting. And it takes time to process
diligently because ayoko talagang nag-aakusa ng walang sapat na ebidensya. Kasi mahirap. Alam mo, Ma'am Victoria, I think my teacher taught me very well when he said, di bali makapagpalaya na ako at magkamali ang gobyerno ng 99 na taong may kasalanan kaysa magkamali ako na mag-akusa sa isang taong walang kasalanan. Tama ba yun? Tinuro sa akin ng teacher ko yun. Ibig sabihin, maaaring pumalpak o maaaring magkamali ang pamahalaan, pero huwag tayo magkamali sa walang kasalanan. Yan ang, I think, mga prinsipyo sa pagpapatupad ng mga alituntunin at batas. Now, having said that, I know you have not, di pa kayo nakatulog ng maimbing, ano? Pare-pareho tayo. Ako, 48 hours, walang tulog, kakalinis ng ginulo ng mga anak ninyo. But I'm happy with my co-workers in the city of Manila. As you can see, generally, na linis na ulit lahat. Now, ayoko naman paggabihin dahil iba pa sa inyo, uwi pa sa ibang lugar. Mga taga Maynila, may taga Sampaloc, Tondo, Quiapo, yun. Mga puro halos taga Maynila. At mga mas marami ang hindi taga Maynila. Now, let me ask you straight. Do you think tama ang ginawa ng anak niyo? That's good enough for me. Because in curative policy making, or the most important thing in problem solving, no? One, acceptance of facts. Lalo na kung may pagkakamali. Kasi from there, then you correct. Yun ang tingin kong lagi. Hindi naman masamang umamin ng pagkakasala. Alam nyo mali. I think you already paid the price already of the stress and uncertainties in life. For the past 3 days na, 4 days na ngayon. Hindi, 4 days lang. Kasi pinabayaan nyo nung 1 day eh. 4 days lang kayo nag-alala. Kasi nung natangananan na ng lespo, alam nyo, if I were you also, if there is a place in your heart also, kawawa yung mga pulis ko. May nasaksa, muntik pang mamatay yun. Ginulpi. They have also rights. They have also kids. May anak din sila. May asawa din sila. They're just doing their job. They may not like or not like the orders, but they have to follow what. Yung katulad ko. Dapat akong gawin. Ano sinabi ko sa inyo? Walang iyakan, ha? Dahil yun talagang kailangan akong gawin. Kasi obligasyon ko yun sa mamamayan ng Maynila. Maliwanag ba tayo doon? Anong gusto nyo gawin natin sa anak nyo ngayon? Makasama nyo na? Gusto nyo na makasama? Itatali nyo sa poste ng bahay nyo. Sorry, Maria Victoria. Kasi yung tatay ko nung araw, tinali ako sa poste ng bahay ng nanay. Tinali ako sa poste. Kulit mo, ha? Kinadena ako para kulit ko kasi. Kids. Ito pagpasalamat yun sa Diyos. Babasahin ko lang, opisyal. Kasi katulad na nabanggit ko kanina, ayaw kong papanghimasukan ang magiging desisyon ng husgado o judicial process. Ayaw ko talaga. Huliin ko, gagawin ko yung trabaho ko, hayaan ko silang gawin nila ang trabaho nila.
And I would like to inform all of you parents here. 47 lang ang nagki-claim sa 55. Ha? 48 sir. 48. 48 na sir. 48 na. Yes sir. O di may 7 pa. Meron pa sir dito. Mukhang. Sana umabot sila. Kasi magkakasunduan pa tayo mamaya. Steady lang kayo sa Gedli. Basta ito, gusto ko lang malaman ninyo, and I wanted to put it on record. The Office of the City Prosecutor, September 24, said to the Station Commander, Manila Police District, DI, District Investigation, Detective Management Division, Crime Investigation Section, General Assignment